Alhamdulillah, ibig sabihin ng alhamdulillah, pinupuri at pinapasalamatan ko ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mapapansin mo, wala tayong kakayanan na magkita sa mga araw na ito. Sapagkat ang katotohanan dyan, marami na mga taong hindi na umabot sa mga araw na ito. Yung iba, krenimate na, sinunog na, inimbalsa mo na. Yung iba naman ay nililibing na. Yung iba naman ay nasa ospital na nakapreser. Ibig sabihin, dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Ano ang dahilan bakit tayo nabubuhay? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nilikha lamang ang mga jin, yung hindi natin nakikita, at tayong mga tao, upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sino nga ba ang Allah? Ang Allah, la ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Who is He that can intercede with Him except with His permission? He knows what happens to them, His creatures in this world, and what will happen to them in the hereafter. And He will never compass anything of His knowledge except that which He wills. His course extends over the heavens and the earth, and He is the most high, the most great. Ang Allah, la ilaha illa huwa, Siya lamang ang dapat pagkukulan ng pagsamba. Siya ang nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan. Nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mangyayari dito sa mundo sa kanyang mga ginawa at sa kabilang buhay. Siya ay hindi napapagod sa pangangalaga sa kanyang mga nilikha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kataas-taasan ang dakila. Kung mapapansin mo, maraming mga tao ngayon na mga mayayaman at dumaranas ng mga pagsubok. Subalit itong lahat ay mga pansamantala lamang. Ibig sabihin, pagpansamantala, panandalian lamang. So, yung mga sasakyan na kakalawang yan, mga bahay na sisira yan, yung mga malalakas nanghihina yan sila. Lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Sinabi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa atin at sa Kanya tayo magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang-talaga sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Ayaw man nilang maniwala, may talagang Jahannam, impyerno. Ayaw nilang maniwala, mayroong talagang paraiso. Jannah kung tawagin, paraiso, paradise. Subalit, ang ating dapat malaman sa mga oras na ito, papaano ba tayo magkakaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Sukdol sa kapangyarihan, tigib ng karunungan. Ibig sabihin, nothing in all creation is hidden from Allah's sight. Everything is uncovered. Walang natatago na hindi maibubunyag, walang lihim na hindi malalaman. Ibig sabihin, wala tayong lusot. So, itong mga CCTV na ito, yung mga cellphone na yan, ay maganda yan kapag gumagawa ka ng kabutihan. Subalit itong CCTV, cellphone, pag tayo ay nasilip, masama yan pag nahuli tayo. Pero wala tayong dapat ikahiya sa mga oras na ito. Sapagkat nais ko lamang ibahagi sa iyo ang kagandahan ng reliyong Islam. Ano nga ba ang Islam? Ang Islam hinango sa salitang salam, na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Ito po ang relihiyon ng lahat ng mga propeta. Mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, at kay Propeta Muhammad ng huling sugo ng Allah. Alam mo kapatid, kung merong relihiyon na piki, mayroong relihiyon na orihinal. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day, I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga oras na ito, sa mga araw na ito, nilubos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Iyon lamang po ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga propeta, sa mga kasamahan ng mga propeta, sa buong mundo. Ito lamang ang Islam ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na relihiyon, na perpekto at aprobado. Ano naman po brother yung mga relihiyon na nagsusulputan? Yan po ay man-made. Gawa-gawa lamang ng tao. Alam mo ba kung ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa man-made na relihiyon? وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted to him.
and thereafter, he will be one of the losers. Sino man ang magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Bakit talunan? Biruin mo man naman, kung ikaw, ako, tayong lahat dito gagawa na ngayon ng relihiyon. Paano maliligtas ang mga nauna sa atin? Diba? Tayo lang ang maliligtas. At hindi sigurado na may kaligtasan. Sapagkat ang relihiyon na ginawa natin, man-made, gawa-gawa lamang natin. Iyan ay para lamang sa ating mga layaw. Subalit iyan ay pagkaligaw. Ang pagkaligaw ay sa impyernong apoy ang hantungan. So ibig sabihin kapatid, sino man ang magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, hindi tatanggapin. Siya ay kabilang sa mga talunan. Sapagkat ang Islam, ito lamang po ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Ngayon, nais kong ikaw ay maging kapanalig ng mga propeta, maging panauhin tayo sa paraiso, na ipagbawal sa atin ang impyernong apoy. Ano bang gagawin natin? Napakasimple, napakagaan. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi nila, sabihin natin. Lahat sila sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ano nga ba ang gagawin ko para maging mananampalataya ako? Sapagkat ang ibig sabihin ng Muslim ay mananampalataya. Ang ibig sabihin ng Islam ay kapayapaan, at si Propeta Muhammad naman ay huling sugo ng Allah. Kapag sinabi ni Propeta Muhammad ng huling sugo ng Allah, ang sino man sa atin ang magsabi mula sa kaibuturan ng ating puso ng La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, alam mo ba pinangakuan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sindami man ang bula sa dagat ang ating kasalanan, sindami man ang buhangin sa dalampasigan ang ating kasalanan, mula dito sa lupa hanggang alapaap ang ating kasalanan, mapapatawad tayo ng ating mga kasalanan. Ano yung walang kapatawaran? Ang sambahin natin ang nilikha ng Diyos ng Allah. Kasi yung mga tao ay gumawa ng ibang relihiyon. Sinamba nila ang rebulto, ang kahoy, ang mga kapwa-tao nila, ang mga propeta. Sinamba nila. Ginawa ng mga tao, nag-sculpture, gumawa ng rebulto, kahoy, ang sinamba nila. Sino mang bawian ng buhay na ang sinamba niya ay mga nilikha ng Diyos, material na bagay, sa kabilang buhay siya ay karapat dapat parusahan sa impyernong apoy. Kung ibig sabihin ay pinakamailalim na hukay na walang humpay na kaparusahan. Subalit ngayon, narinig mo, sino man ang magsabi ng La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah, dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, makakaasa tayo sa awat habag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Kaya bago tayo maghiwalay, ay nais kong ikaw ay alalayan. Bigkasin natin, gawin natin ang ginawa nila. Ano po? Hindi dalawa, hindi tatlo ang Diyos, iisa lamang. Kaya bilang simbolo, na iisa lamang ang tagapaglikha, ganyan ang kanang kamay. Sabihin mo ito ng buong puso, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Takbir, magbundi tayo. Allahu Akbar. Assalamualaikum, masyaallah. Binabati kita bilang isang kapanalig sa pananampalataya, payo ko sa aking sarili at sa iyo mula ngayon hanggang sa huling himla ng ating buhay, okupahan natin ang oras panahon. Mag-aral tayo sa Quran, salita ng Allah, pag-aral natin ang hadith, mga legaries of the Prophet, nang sa ganon, tuloy-tuloy ang pagtatagumpay natin dito sa mundo tungo sa kabilang buhay. Assalamualaikum. Masyaallah, baraka. Dahil sa ikaw, ang magulang mo ay Muslim na, ay marunong siya na magsalam. Yes. Pero ngayon, kumpirmado na, nakapanalig ka na ng tatay mo, ng mga propeta, at panauhin natin. Assalamualaikum. Yes. Batiin mo. Yan. Yan, masyaallah. Ayan po ang tatay ni brother. Subhanallah. Dagdag ng mga kapatid natin at lalo naging mapayapa ang buhay natin. Masyaallah. Tanggap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masyaallah. Mga Jumaa. Jumaa. Opo, tuwing Friday. 15 minutos lang. Tapos na. Hindi tayo pinapahirapan sa Islam. Samantalang ibang relihiyon, 2 oras. Tatayo, tapos uupo, sasayaw, papalakpak, 2 oras. Tapos